Nandito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay tumaan nga ang Kalingap team at si Kalingap Edu sa bahay nila Viancy para i-surprise visit ito. Noong nakaraang video natin ay napag-usapan nila ang mga iba't ibang bagay dahil medyo matagal silang hindi nagkita. Kaya naman, sa kanilang pagkikita ngayon ay nilabas-lubas na nila ang pagkakamustahan at marami din silang nalaman na ginawa ng bawat isa't isa noong hindi sila magkasama. Pagkatapos noon ay dumating na nga si Kalingap Rob at sinimulan ang mga malulupit na questions sa Kalamansi Challenge. Tinanong sila noong nakaraan kung ano ba ang nagpapasaya sa kanila at kung ano ang mga biggest fear nila. Ngayon naman sa video na ito ay sasagutin nila ang iba pang mga tanong. Ang nais ko lang Mga simpleng bagay lang or mas malalim, kayong bahala. Nagpapalungkot. Pag may ano, hindi, siguro pag may ano, Pag may nawawala sa tinutulungan, gano'n nakakalungkot. ay, grabe talaga, no? Ikaw, Biancy? Pag may nagkasakit po siguro sa ano ko. Oo, pag may Ang nagkasakit. malalang Makakalungkot talaga yun. Kasi nakaka-stress din pag may nagkasakit. 3 bansa na gusto mo yung puntahan someday or pasyalan. Go, Eds. Nakapunta ka ng Hong Kong, di ba? O, maliban doon. Anong sa future? Sa akin siguro, Tokyo. Ay, Japan. Number 1 ko din yun. Japan kasi anime yan eh. Tapos, Ang kanilang next question naman ay super light lamang. Ang kanilang question ay kung ano ba ang kanilang dream na country. Sabi naman ni Kalingap Edu, ang kanyang dream country na mapuntahan ay Japan at Korea. Bukod doon, sabi naman ni Ate Viancy na ang kanyang dream country daw ay makapunta sa Korea, Japan at sa US. Napalitan naman ang light na question na ito ng medyo mabigat na question. Ang question sa kanila ay kung may babalikan daw ba sila sa past, ano daw yon? Ang sagot naman ni Kalingap Edu ay sana gusto niyang balikan yung mga panahon na nag-i-scout lang sila ng simple at sama-sama. Yun daw yung mga time na sobrang saya daw talaga niya. At nung si Viancy naman ay bigla siyang naluha. Ang mga sagot kasi ni Viancy ay talagang personal. Ito ang kanyang mga sagot. Ano po, Korea din po. Tapos Korea. sa Hong Kong po. Hong Kong! Ay, babalik Sa Tapos, US. US! grabe. Okay, Wes. Kayo? Ikaw, natanong na ka na si Gubabi. Ako, Japan. May time machine. Ano, kung may time machine kayo, Machine. ano yung gusto nyong ibalik sa past? Or yun, anong gusto nyong mapuntahan sa past? Anong gusto nyong ibalik? Siguro yung nag-i-scout tayo sa ano palagi. Tapos tayo sama-sama. Parang, yung time na yun, parang sobrang saya nun eh. Yung mga, yung mga simpleng pag-scout Oo. lang. Ikaw, Biancy? Ako po siguro po yung yung mabalik po yung mga ko po, lola. Yung lola mo? Sinong lola? Yung mga Dito talaga natin makikita kung gaano mapagmahal si Viancy sa kanyang pamilya. Biro mo ang tanong na kung ano ang babalikan niya sa past ay naisip niya pa rin ang kanyang pamilya. Hindi ito para sa kanyang pansarili lamang, ngunit para sa kanyang pamilya. Naisip niya na sana daw ay maibalik niya yung mga panahon na nandito pa daw sa mundo ang kanyang lola. Dahil kung nandito daw ito, sana ay naiparamdam din niya at naiparanas yung mga bagay na hindi pa nila nararanasan dati bago ito pumanaw. Nakakalungkot man pero kailangan talaga magpatuloy sa buhay kahit wala na yung mga minamahal natin. Nakakalungkot dahil nakita natin umiyak si Viancy at makikita natin na ang question na ito talaga ay nagkaroon ng matinding puwang sa kanyang puso.
At dito makikita kung gaano talaga siya mapagmahal sa kanyang pamilya at hindi ito basta-basta. Sobrang saya nun eh. Yung mga yung mga simpleng pag-scout lang. Ikaw ba yan, Ako po siguro po yung yung bumabalik po yung mga ko po, lola. Yung lola mo? Sinong lola? Yung mga magulang po nila po. Bakit sila? Kasi hindi ko po yung nakita hindi ko po sila nabutan. Tapos tsaka maranasan din po nila yung mga nararanasan ko po ngayon. Yung mga nararanasan ko noon. Grabe. Oo, ano naman ang ulit niya? Grabe kayo. Yan ka lang. Ikaw bro, kayo? Anong gusto niyong bisita sa past? Ikaw, anong bisitahin mo? Yung tatay ko. Kasi hindi rin niya Grabe talaga katindi ang question na iyon at napaiyak talaga si Viancy sa mga tanong. Buti na lamang ay nandoon si Kalingap Edu para maging emotional support niya. Habang naiyak nga si Ate Viancy ay parang naiyak na din si Kalingap Edu. At wala naman siyang magawa kundi damayan na lang si Ate Viancy sa mga sakit na nararamdaman niya. Talagang tinatapik niya ito sa balikat para naman tumahan ito at gumaan ang kanyang kalooban. Dahil medyo mabigat ang pinagdadaanan ni Ate Viancy ay nagpatawa si Kalingap Rab. Kaya naman natawa ang mga viewers sa kanyang sinabi at sumagot din siya sa tanong na kanyang itinanong kanina, ngunit ito ay mas nakakatawa lang. Gusto ko gusto kong makita ng dinosaur eh. So, hindi, joke lang. Layo na nun eh. Pero grabe, nakakatuwa yung sagot ni Viancy, nakaka-touch yung sagot niya. Napaka-family oriented talaga ni Viancy at inuna niya talagang pamilya sa lahat. Iniisip yung kanyang pamilya. Ano yung gusto mo bago sa sarili mo, Eds, kung meron man? Yung minsan talaga, may time na parang sobrang tamad ko pagka may inaabay yung mga time na gano'n. May mga time, oo. Oo naman. At sino naman siguro? Kasi siyempre pagka may mga namimiss kang opportunity ang nakakapanghinayang. Tama. Ikaw, Viancy? Siguro po yung mag-improve yung anak ko. Pakikipag-galibilo po sa tao. Pakikipag-halibilo. Ang sumunod naman na tanong sa kanilang dalawa ay kung ano ba ang gusto nyong baguhin sa inyong sarili. Ang sagot naman ni Kalingap Edu ay talaga namang tungkol sa kanyang mga career. Ito ay dahil sana mabawasan daw ang kanyang pagiging tamad dahil may mga opportunities daw siyang namimiss at sayang din daw iyon kaya nakakapanghinayang. Si Viancy naman ang sumagot. Sabi niya ay gusto niya raw baguhin ang way ng kanyang pakikipaghalubilo. Sabi naman ng Kalingap team ay parang wala naman daw siyang dapat ikabahala at baguhin sa kanyang pakikipaghalubilo. Dahil okay naman daw ito. Okay naman daw siyang makisama at mabait naman daw talaga na tao si Viancy. Mag-improve yung anak ko. Pakikipag-galibilo po sa tao. Pakikipag-halibilo. Pero okay naman, di ba? Actually, okay ka, Viancy. Okay naman yung pakikisama mo. No? Parang di mo man kailangan baguhin yun sa tingin ko. Kasi magaling ka naman makisama eh. Bakit tama? Mahirap din yung masobrahan. Okay yung ganyan. Ang mahalaga, pinapakita mo kung ano ka talaga. Diba? Humble ka lang. Okay na yun. Parang wala man. Sa totoo lang, wala akong nakita kay Viancy na kailangan niyang baguhin eh. Kayo ba? Wala akong nakita. Gusto ko ganyan na nga siya eh. Huwag nang sobrang halubilo. Kasi mahirap yun. Wala yung humble mo pag Tama yun. Kayo? Ikaw magbago ka na. Magbago ka ng style mo. Magbago ka na ganyan. Dalawa. Ganyan tol. Okay.
Napakadami talaga nakikita ni Viancy na kulang sa kanyang sarili dahil medyo mahiyain nga siya at mababa ang kanyang confidence. Ngunit para sa mga tao na kapaligid sa kanya ay okay na okay talaga siyang klaseng tao. Maayos daw siyang makihalubilo, makisama at higit sa lahat ay mabuti siyang tao dahil bukod sa maganda siya, maasikaso pa siya, marunong magmahal sa kanyang pamilya at alam kung ano ang kanyang mga priority at hindi. Bukod doon ay matalino din naman talaga siyang bata at higit sa lahat meron siyang kabutihang loob na hindi magagaya ng iba at hindi mawawala sa kanya. Kaya naman napakarami sumusuporta sa kanya. Ngayon'y at Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! ngayon'y abot